Magandang gabi po sa ating lahat. Narito ulit tayo sa ating pong Midweek Encounter with God. Isang pakikipagtagpo, pakikiisa, pagsuko sa presensya ng ating Panginoon. At nagpapasalamat tayo sapagkat lagi siyang nandyan para sa ating lahat. Ngayon po ay literal na may bagyo. At sa Northern Zambales ay kaninang umaga, signal number 1. At napapansin natin na malalakas po ang mga dumadaan na bagyo at masyadong naapektuhang mabuti ang lahat ng mga pinagdadaanan niya. Minsan hindi tayo dinadaanan ng mga literal na bagyo, pero marami tayong pinagdadaan ng mga pagsubok. Pero salamat sapagkat mayroon tayong Diyos na matatakbuhan at siya lagi nating pong pinagkakatiwalaan ng lahat ng mga bagay. Ang teksto po natin ngayong gabi ay sa Awit chapter 59, last verses ng chapter, verse 16 to 17. Ganito po ang kanyang sinasabi. But I will sing about your power. Every morning, I will sing aloud of your constant love. You have been a refuge for me, a shelter in time of trouble. I will praise you, my defender. My refuge is God, the God who loves me. Ngunit aawit ako pagkat ang taglay mo'y pambihirang lakas. Sa tuwing umaga, ang awiting ko'y pag-ibig mong wagas, pagkat ika'y muog sa buhay kong ito, at aking kanlungan kapag lugmok ako. Pupurihin kita, tagapagtanggol ko at aking kanlungan, Diyos kong mapagmahal. Tayo po manalangin. Samahan niyo po kami, O Diyos. Kupkupin niyo po kami ng iyong malabay na kamay. Ipailalim niyo po kami sa iyo pong lubos na kapangyarihan upang sa amin pong pagdulog, sa amin pong pag-aral ng iyong banal na salita, sa amin pong pagsasama-sama, maranasan po namin ang iyong pong banal na presensya. Kahit magkakalayo po kami sa pamagitan ng online ministry na ito, tunay nga po na kami po ay nagkakaisa. Sinabi mo, Panginoon, na walang diferensya ang distansya sa iyo. Kaya kami po ay lubos na nangahawakan sa lahat ng iyong mga salita at sa lahat ng iyong mga pangako. Maranasan namin ang himala sa pagkataong ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Katulad ng sabi natin kanina, yung salmista ay nagsalita siya ng pagkakataon na mayroong pagkalugmok. Sabi niya sa ibang pagsabi po ay sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng mga kabalisahan, in times of troubles and distress. Tunay nga na lahat tayong mga Kristiyano, hindi po tayo exempted na dumaan sa mga pagsubok at nandyan yung Diyos. Ang mga salitang ito, ang tekstong ito ay nagsasabi sa atin ng ilang bagay kung paano tayo mangibabaw sa panahon ng pagsubok, paano tayo magtagumpay kapag ang kaaway ay ipailalim tayo sa mga ganitong pagsubok. Diba, mayroon din naman tayong kaisipan na minsan pinayagan tayo ng Panginoon na dumaan dyan kasi gusto niya tayong maging matatag. Kaya ang lagi nating sinasabi ay sa panahon ng pagsubok, makita natin yung gusto ng Panginoon na lesson na mapulot natin at laging mag-iiwan ng panibagong tatag. Bawat pagsubok ay dinadala tayo ng Panginoon sa level up ng pananampalataya at paglilingkod. Meron ako nakitang tatlong bagay dito sa tekstong binasa natin
sa panahon ng pagsubok, in time of distress and troubles, may tatlong bagay na itinuro ang Panginoon kay Haring David o yung salmista na ating pinag-aaralan dito sa Salmo. Number 1, sing praises. Magpuri ka kasi parang sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng problema, parang ang hirap magpuri. Pero makita natin dito si Haring David, sabi niya, I will sing. It's morning, I will sing with joy, sabi niya. I sing praises for you, O Lord. Every morning I am singing praises to you. Ibig sabihin, meron ko naalala na sinasabi na sa panahon na para bang ang hirap magpuri ka. O sa panahon na ang hirap manalangin, yun daw yung kailangan mong manalangin. Kasi nga, doon yung pagsubok. Mapagtatagumpayan natin siya sa pamagitan ng pagpupuri natin sa Panginoon. Mayroon siya binanggit dito, particular yung in every morning, I will sing with joy to you, O Lord. Kasi, yun nga, sabi natin lagi, paggising natin sa umaga, mayroon tayong hininga, yung hininga natin na yun ay nakakabit sa hininga ng Diyos. And our first breath should be singing praises to God, uttering thanksgiving to God, na nagpapasalamat tayo sapagkat binigyan niya tayo ng panibagong pagkakataon para lumaban at magtagumpay at maranasan natin yung maging blessing tayo sa marami. Actually, yung pinagdadaanan natin pagsubok, pag malagpasan natin, mayroon tayong panibagong testimony. So, tandaan natin, number 1, in times of distress and troubles, let us sing praises to God. Number 2, let us entrust in His power. Ipagkatiwala natin sa Panginoon at sa Kanyang kapangyarihan at lakas. Binanggit dito ng salmista na, ikaw o Diyos ay mayroong pambihirang lakas. Hindi ito yung lakas na makukuha natin sa tao lang. Of course, may tulong ang ating mga kapamilya, kamag-anak, kaibigan. Pero mayroong laging kakaibang lakas na pinaghuhugutan natin. Yung awit dito ng salmista, ang sinasabi niya, I will sing about your strength and your power. That the Lord is an almighty God. He is an all-powerful God. Walang imposible sa Kanya. Walang hindi niya kakayanin. Kaya doon sa kapangyarihan na yon, sabi ni Haring David, my refuge is God. Sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng problema, in times of troubles and distress, let us entrust God will be our refuge and our shelter. Siya yung ating muog at siya yung ating kublihan. Ang ibig sabihin, we are on the safe place na yung sinasabi na sa panahon ng bagyo, sa panahon ng unos, mayroong isang safe place kung saan pwede tayong kumanlong, magkubli, at yun ay walang iba kundi sa presensya ng kapangyarihan ng Panginoon na matagpuan natin. Maring nandiyan pa rin yung problema, nandiyan pa rin yung pagsubok, pero mayroong kakaibang kapayapaan na ibinibigay ang Panginoon na para bang kahit na nag-aalimpuyo ang bagyo ng pagsubok at problema, nananaig ang kapangyarihan ng Panginoon at nagbibigay sa atin ng kakaibang kapangyarihan. Number 1, let us sing praises to God. Number 2, entrust in His power. Pangatlong bagay na sinasabi dito ni Haring David, I will praise you. My refuge is God, the God who loves me. Let us always rely on God's unfailing love.
pag-ibig ng Diyos ay laging naka-maximize. Hindi nagbabago. God's love is constant, never changing, no reason to be lessen, walang pagkakataon na nababawasan, at laging masagana at nakahandang ipagkaloob sa atin. Isang pag-ibig na hindi nagbabago. So doon tayo mag-rely. At logically speaking, pag-iisipin mo na pinayagan ka ng Diyos na dumaan sa problema, mabigat na pagsubok, mabigat na problema. Pero kung alam mo at tiyak ka at maraming beses mo nang napatunayan na mahal ka ng Diyos, ang ibig sabihin, hindi ka bibitawan ng Panginoon. Yung sinabi natin kanina, mayroon lang purpose bakit tayo pinayagan na dumaan doon. So lagi nating tatandaan yan na walang pagkakataon na binitawan tayo ng Diyos kasi lagi yung pag-ibig niya ay nandyan sa atin. Proven na yan. Ang sinasabi nga ay noong makasalanan tayo, hindi tayo karapat-dapat ibigin. Pero namatay si Kristo para sa atin. And God the Father giving His only Son, and the only Son offering Himself, dying on the cross, is the ultimate expression of God's love. Wala nang klaseng pwedeng mangyari pa na hindi kayang manaig ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi nga ay walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon. Kaya ang pag-ibig na yan ay nakahandang kumilos lagi para sa atin. Grace upon grace. Walang hanggan, walang paraan na hindi natin kayang manaig ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya, ang ibig sabihin, sa bawat pagkakataon ng buhay natin, mangingibabaw lagi ang kanyang dakilang pag-ibig. Mangingibabaw lagi yung purpose ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi nga niya dito, every morning I will sing aloud of your constant love, on your unfailing love. Mananaig lagi ang pag-ibig ng Panginoon. Sabi nga natin ay God is the same yesterday, today, and forever. His love is the same yesterday, with the same intensity today, and with the same intensity forever. Na ang Diyos ay laging nagmamahal sa atin. Kaya sa panahon ng mga pagsubok at problema, in times of distress and troubles, in times of struggles, in times of challenges, huwag nating kalimutan itong binibigay sa atin na pattern ng tagumpay ni Haring David. Let us sing praises to God. Let us entrust everything in His power, and let us rely on His constant and unfailing love. Let us pray. Father God, thank you for another moment of encountering with you. Invade us, O God. Sakupin niyo po kami. Kupkupin niyo po kami. Yakapin niyo po kami ng mahigpit. Sa panahon ng mga bagyo at unos ng buhay, alam po namin na mayroong isang Diyos na hindi humintong nagmahal sa amin.
Sa iyo ko po itinatagubilin ang aking mga kapatid sa lahat ng kanilang kalagayan. Mayroon pong nagkasakit na ospital. Lord, tulungan niyo po silang makabangon sa pamagitan ng paghipo mo sa kanila. We apply your love, your stripes on the cross, your holy blood. You are our Jehovah Rapha. At dalangin ko po na ibayo at panibagong lakas ang kanila pong mararanasan. Pagpapala ng panibagong lakas na nagmumula lamang sa iyo. At ang lakas na sinasabi mo dito, Panginoon, kay Haring David ay isang pambihirang lakas. Dahil ikaw lang po ang nagmamay-ari ng lakas na ito. Sa iyo po kami nangahawakan. Pagpalaan niyo po ang mayroong mga pagsubok at problema sa mga pangailangang pananalapi para sa lahat ng mga pangailangan, hindi lamang sa mga pang-araw-araw na pangailangan, kundi sa pagpapaaral ng mga anak, pambili ng gamot, lahat, Panginoon. Lord, lahat ng ito po ay sakop mo. And you are our generous God at lagi kang nagkakaloob para sa aming lahat. Pagpalain niyo po kami. At anumang mga pagsubok na maari pong pinagdadaanan ng aking mga kapatid, mayroong isang Diyos na nakakakita ng aming kalagayan. Sa iyo ko po itinatagubilin ang lahat. Walang kalagayan, walang sitwasyon na hindi mo po nakikita. Sabi nga po, bago kami manalangin, bago po kami makipagtagpo sa iyo, nakita mo na po ang aming kalagayan at alam po namin na inuuna mo na kanina pa, nilulubos mo ngayon, Panginoon, ang katugunan, kasagutan, tagumpay sa aming pong mga pagsubok. Panginoon, pakinggan niyo po ang mga timbok ng puso, mga panalangin at panambitan ng aking mga kapatid. Alam po namin na pagkatapos ng midweek encounter with God na ito, tunay nga pong nakatagpo ka namin at kami po ay nagtagumpay. Salamat po ng marami. Ikaw po ang mapapurihan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen at Amen.